napagtanto niya sa sarili niya, na totoo yung Diyos yung nagsasalita. Kasi nakakagulat din, nakakamangha yung ganun eh. Sinabi niya na ako yung lumikha sa lahat ng nilalang. Bakla ng light. Walin mo, sabi niya, yung sapatos mo, nakabilwa din mo kada sitwa. Tunay na nandito ka ngayon sa banal na lugar. Ito si Musa, pusa lang sumusunod, gawa ng wala siyang nakikita. Wala siyang nakikita. Naulit naman yung kanyang sinabi, Innani anallah. Kay Musa, ako si Allah. La ilaha illa ana. Walang dapat sampahin kundi ako. Fa'budni wa aqimis salata lidhikri. Sambahin ninyo ako. Itayo niyo yung sala, yung 5 beses na sala sa isang araw, lidhikri, bilang pag-alaala sa akin. Kaya doon, napagtanto ni Musa na siya ay propeta. At doon din niya napagtanto na ang pangalan ng Allah ay Allah sapagkat ang Allah ang nag-introduce sa kanyang pangalan. Hindi tao ang nag-introduce. Kasi siya mismo ang nag-introduce na ang pangalan ko ay Allah. Doon naman sa panahon ni Propeta Muhammad, na nung itinatanong ng mga tao, sino ba yung Allah? Sino yung sinasabi mong Allah na Diyos na tagapaglikha? Na ang Allah mismo ang nagpakilala naman sa sarili niya. Siya. Sa kanyang pagkakasabi, sabi niya, Qul huwallahu ahad. Sabihin mo sa kanila, ya Muhammad, sabihin mo sa mga taong nagtatanong na yan kung sino ako, sabihin mo na siya ang Allah na nag-iisa. Allahu Samad, sa dalan ng lahat. Lam yalid, walam yulad. Hindi ipinanganak at hindi nagpaanak. Siya ay tanging nag-iisa na. Wala siyang katulad. Yun, yung ipinakilala niya, na nag-iisa lang siya. Hindi pinanganak, hindi nagpaanak. Wala siyang katulad sa lahat ng nilalang. Tanging nag-iisa lang siya. Kasi mahirap isipin na ang Panginoon ay may kasama. Asya lang. Wala. Nag-iisa lang. Kaya kung kailan mapagtanto mo sa sarili mo, ay malay ka mo. Ano sa tingin mo? Kasi ganyan lang yan eh. Nagyan mo sa bibero. Oo, ganyan lang yan. Ganyan lang yan. Kasi ang lahat mula kay Adam, ang kauna-unahang tao dito sa mundo ay si Adam. Na Muslim si Adam. Ang tawag sa mga non-Muslim ay Adam. At ang kanyang asawa, nagaling din sa kanya, ay si Hawa, na ang tawag naman sa mga non-Muslim ay si Eva. Kaya, ang arrangement ng Muslim at non-Muslim. Halimbawa, ngayon, magkasama kayo ni Chris. Kami tatlo, sa Islam, magkakapatid kami. Kasi ang sinabi ng Allah, na innamal mu'minuna ikhwatun. Ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakapatid. At sinabi naman ng Propeta Muhammad, sabi niya, al-Muslim, akul Muslim. Ang Muslim, na kapatid niya, yung Muslim. Na ang relasyon natin, gawa ng hindi ka pa Muslim, na magpinsan tayo. Pinsan mo ngayon si Chris. Pinsan mo ako, pinsan mo dito si Bakat. Bakit natin sinabi na pinsan? Kasi yung nanay at tatay mo, anak ni Iba at si Adan. At yung nanay ko din at tatay ko, anak ni Adan at si Iba. So, ibig sabihin, magkapatid yung mga magulang natin. So, ipinanganak tayo, magpinsan tayo. So, kaya namin ikaw pinagkukwentuhan ng kabutihan, doon ang hindi namin pwede ikaw pabayaan. Malalim ba ang pagkakapatid, pagkakaibigan ni Chris? Pinapabayaan ka ba? Ay, hindi ka namin pwedeng pabayaan kasi ang Allah nag-order. Sabi ng Allah, Ittaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Katakutan ninyo ang Allah na kaya kayo nakakapagbigayan na dahil kay Allah. Kaya tayo nakakapagbigayan, kaya tayo nakakapag-abutan kanina ng pater, nakakapag-abutan ng Sprite kasi nandito tayo, nilikha tayo ng Allah. Kung hindi tayo kay Allah, hindi tayo makakapagbigayan. At iwasan ninyo, sabi niya, iwasan, ingatan, na huwag niyo putulin yung connection niyo bilang kayo'y magkakapamanan. Kaya hindi namin pwedeng putulin
bilang ikaw ay aming pinsan. Kumbaga, minahal namin ang sarili namin na maging Muslim kami kasi gusto namin maparaiso kami. Lahat ng tao ang kanyang hinahanap na yung payapa siya. Kung saan siya manirahan, sa payapa. Na gusto din namin makamanirahan ka din sa tirahan na mapayapa na yun yung paraiso. Hindi lang kami ang umiimbita sa iyo kasi ang Allah sa pagkakasabi niya, Wallahu yad'u ila daris salam. Ang Allah mismo ang nag-iimbita sa iyo. Iniimbita ka niya, pumunta ka doon sa lugar na mapayapa. Kasi ayaw sa gusto natin, lilisanin natin ang mundo. Ayaw sa gusto natin, darating ang panahon na hindi lang natin alam kung kailan mamamatay at mamamatay tayo. Kapag namatay tayo, na wala tayong makialam sa Diyos, wala tayong ginawa na para sa Kanya, susunugin tayo sa Diyos. Gumawa ka naman na mali yung ginawa mo sa ibang paraan, susunugin ka rin. Kaya mas maigi, habang kasama mo si Christ, dito ka magmusin. Ano ka siya ba yun? Maliwanag mo, hindi makukuha yung benepisyo sa pagsihada. Sige. Ikaw, magpapaliwanag. Ang benepisyo sa pagsihada ng nga ni lingyan to kana lingyan Bukid no. Kadungdung sa istorya last week nga atagan mo sa Diyos o edad 1,000 adi sir ka mamatay. Diba yung sa inyo nga nabir mo na ampo sa Diyos maskin kung sa buong buhay mo 1,000 year. Ito ka na. Kaya ang pag-ampo sa Diyos, ang gibuhat ng Diyos, tingnan ako lang ang pag-ampo sa Diyos. Kanang bukid akong gingon sa imo, gikan ni mo pagkasala, kanang maibog na ka o babae, labasan ng gagkuhan, diba? Diya ka magsugod imong sala. Hantod, karon. Ang imong sala na adlaw-adlaw, diba? Magkasasala, ang nabiraw ginat ng mata. Correcting na yun. Ang imong sala, karon, siguro, nga nakadako mabukid, or ubusok mo si gamay, or labaw pa. Pag once mag-Muslim ka, mag-shahada ka nga ako mag-Muslim, automatic lang. Maski isa ka sala, wala na kayo sala karoon nawa. Ang ana ang benepisyo sa pag-Muslim. Muna, dagan mag-iyan, katoliko ko, dagan ko sa simbahan, nag-baptist, nag-iglesia, nag-agin, nag-sibarista. Kini, wala kayo makita anak na pag Muslim ang magkuhan ka, mag-iglesia ka, magkuhan ka, mawala yung sala. Hindi Islam na. Ang ana ang benepisyo. Tapos nakita ni mo sa putol lang kung may kontra ginagong mali. Pero makita ni mo sa ang kaibahan sa Muslim at Christian. Wala kayo plano nga, dalgon ka. Pero matagi ni imam nga kadar. Naka-program yung tanang nga nung kitawagan lagi ka. Kadong kayo ka. Sa Islam, sa Quran mo, tanan ni mo kumatanan na ako. Tanan pangutanan niya. Pero sa Biblia, isa ka pangutanan ako, wala sa Biblia mabasa. Ngayon lang ko ka, kanong mo salog, mo subang ang adlaw, mo salog wala. Sa Quran, completed. Nasa imo desisyon ka ron kung mag-Muslim ka or sa imo desisyon. O may ka nga, gusto na kung Muslim ka ron, kaya, okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah, salamat sa Diyos, masaya. May puka nga, niya pwede mag-aralan. Pero pwede di ba? Pero wala ka kabalo pagbalik na to karon. Ha? Simba ko. Pagbalik na to nagbanggaan pong patay na duha. Oh, patay na duha. Oh. Asa to masura usad kato ang pagmamatay ka nga di ka Muslim supa sa anak sa man mo. Munay gikadukan gina. Ang impyerno ay 7 klase ang lalim. Na ang isa doon ka klase na impyerno na ang lalim na ibulog mo yung niyog iulog mo yung niyog na tumubo na namumamuli na iulog na 7 tubo yung niyog bago makalapang sa ibaba. Iba't sina? Oo, gano'n kalalim. Iba't sina? Hindi mo matansa kung ilang taon yung gano'n. Kasi ihulog mo yung bunga ng niyog na tumubo, na mamunga, na mahulog na mga pito yun. Isipin mo mga 70 years. So, bago ano, sinalim. Dumating sinalim. Ganun kalalim yun. Na ang mga tao na sabi nila, baka hindi yan totoo na hindi. 100% totoo yun.
Kasi bakit? Nasaan yung mga ninuno natin? Nasaan yung mga magulang natin? Baka ikaw, marami ka pang kaibigan na ngayon ay wala na sila, hindi mo sila maharap. So, ibig sabihin, totoo nga na mamamatay tayo. Kasi ang buhay natin ngayon ay kagaya lang yan ng bata na sinapupunan ng kanyang nanay, sa tiyan ng kanyang nanay. Yung bata na sinasabihan ng anghel, sinasabihan ng anghel na bata, temporary lang ito na lugar. Ang napakaliit nito, sa loob lang ito ng tiyan ng nanay mo, napakaliit nito. Pagdating ng panahon na hindi mo alam kung kailan ito mangyari, ay lalabas at lalabas ka dito bata at makikita mo ang mundo. Napakahawak ang mundo. Ang mundo, may mga building doon, may mga sasakyan doon, may mga makakay doon, lahat nandiyan sa mundo na yan. Yung bata hindi naniniwala. Kontento na siya doon sa kanya sinisip-sip na doon habang nandun sa tiyan ng nanay niya. Hindi, ito lang ang tunay na buhay. Kaya nung isilang yung bata, gawa nang wala siyang makita, iyak siya ng iyak. Kasi bakit daw siya nilabas? Bakit siya pinaalis dun sa lugar niya na kinasanayan niya? Bakit siya nilabas? Kaya iyak siya ng iyak. Kaya hinahanap niya yung gusto niya bumalik. Habang tumatagal, makakakita na yung bata, makakaaninag na. Tumatawa na yung bata, tuwan-tuwa naman ang magulang. Uy, nakakaaninag na. Hanggang sa nakakita na ng bata. Nung nakakita yung bata, nakita niya yung sasakyan, nakita niya yung building, ay, totoo pala. Nakalimutan na nung bata na bumalik sa tiyan ng nanay niya. Hanggat sa naging ganito tayo ngayon, ganito tayo kalaki. Sa tingin mo, matatanggap mo ba na galing sa nanay mo? parang hindi ka paniwala na sa'yo. Dati ay dyan ako na kahit na gusto mong bumalik, hindi ka makabalik. Hindi ka makabalik. At kung ipakain sa iyo ngayon, yung kinakain mo nung nandun ka sa nandiyan, hindi mo pakain. Ayaw mo ba ito? Ganon din naman tayo. Sinabihan tayo ng Allah, ay, itong mundong ito, hindi ka magtatagal nito. Darating ang panahon na lilisanin mo ang mundong ito. Darating ang panahon, iiwanan mo ang mundong ito. Hindi mo alam kung kailan mangyayari yan. Kasi darating ang panahon na susunduin ka ng malaikat, anghel na tagabuhat ng patay. Kasi mayroong anghel na inasay na siya ang tagapatay sa lahat ng namamatay. Lahat ng may kaluluwa na siya ang tagapatay doon. Darating yun, hindi natin alam. At saka pinakamatagal, isipin mo, 100 taon, wala na tayo dito lang. Anong edad mo ngayon? Ha? 34. 34. Okay. Kung ang edad mo 100 pero hindi tayo aabot ng 100. Kasi abutin ka man ng 100, ulyanin ka na, hila-hila ka na. Kung aabot ka ng 60, isang minuto lang yun sa kuwari. Wala pa sa isang minuto. Hindi pa abot ba? Hindi pa abot. Kasi inna yawman inda rabbi, kaalpisan natin 5 taon. Isang araw sa iyong Panginoon na 1,000 years dito sa mundo. Imagine na. Ibig sabihin na 100 ang edad mo dito, wala pa sa isang minuto. Wala pa sa isang minuto. Oh, 100 taon. Isang araw na 1,000 taon. Isang araw lang. Oh, mayroon pa sa ibang sura na sinabi niya na hamsa alafin. Halpa alaf sana. 5,000 taon ang isang araw sa kabilang buwan. Sabihin mo? Saan ba? Hindi. Tama nga ito si Chris. Mas maigi. Mag-muslim ka na lang. Isip-isip ka. Pagka Muslim ko doon kuwan, nagsyada ko karon. Next year na ko nag-Muslim. Research ko. Sabta na ko tanan, anak ko, dapat humanap ko si Hada, matay na yun. Kaya ano, bilis na. Di na mo aging investigation na na. Ang bata, kaya nag-iingon lang ang bata, kung hanapay sa pupunan ko sa mama na ay sala ng sulundon. Bakat na. Nasa Biblia mabasa. Ang nakapasok sa langit, ang unihisyo, at lamang yung walay magsala. Ito ang mga bata na hindi pwede kawaon. Gusto na ko, dapat pag humanap ko siya na namatay na yung ko. Imagine yung humanap ko ng Muslim. 17 years ka rin, alhamdulillah. Buhay pa ko. Siguro nagbukid na po na ako sala. Kaya taon ka.
Nga na, gabi ang kwan. Muli na ko, itong gingnan ko sa imo, balik-balikan ko sa Kinsihugas Balay, 4 ka bisis. Waon ko kong kibuloy, 2 ka bisis. Tignan ako sila. Natagan ko niyo 1 million per day. Dili na kong dawat, di ko sumipit. Gusto na ako. Kaya na ko kasi, matay ako.